Mapagpalang araw po mga kapatid. Ito po ay ating pagpapatuloy ng part 2 about po sa mga lumalaganap ng pagtatatak ng 666 sa lahat po ng tao. Ganito yun mga kapatid. Una sa lahat po, sana naman yung mga nag-comment na about audio raw natin mahina, ang video, ganun po. Pasensya na kayo mga kapatid. Yung quality ng audio talaga po na hindi good quality, no? Yung ating video, pwede po sabihin natin hindi rin good quality. Pero ang mahalaga po, ano po ba yung quality na kailangan natin? Sa video po ba? Sa audio po ba? O yung topic na pinag-uusapan? Maganda po yung pinag-uusapan natin, no? Ang quality po ng pinag-uusapan natin ay sa kaligtasan po, no, ng ating espiritu. Palagay ko naman po wala nang tatalo dyan sa quality na yan. Kaya po kung ang pag-uusapan natin quality, yung kaligtasan po, nandun po tayo. Kung sakali may naririnig po kayo ng mga ibang sound, meron ko iba-iba po, yun po hinihingi ko ng paumanhin sa inyo kasi lack of knowledge po ako sa mga bagay na yan. Ang alam ko lang, ito po, i-share sa inyo ang kaalaman na ipinagkatiwala sa akin ng Ama. Yun po ang mahalaga, mga kapatid, at yung pagmamahal ko po sa inyo lahat. Mahalaga po yun. Yun po yung quality na pinanghahawakan natin. Okay, tuloy po tayo about sa mga nagtatatak. Mga kapatid ko, yung pagtatak po ng 666, isang ano po ito, isang mga aral na ma-adapt ng tao. Pag na-adapt mo po yung mga maling aral, maling paniniwala, tatatak po sa inyong kaisipan yung tinatawag na 666. Kasi po, ang kahulugan po ng 666, yung parang napakasama po nito, napakarumi, napakasama. Simbolo po ito ng dyablo. No? Pag sinabi po dyablo, no, hindi may sungay, kumpleto po yun. Kumpleto po yun. Pag sinabing dyablo, masama, marumi, no, magulo, nandun na po lahat. Basta sinabing dyablo. Kasi po, nung sumuway ang mga anghel sa ating Ama, kita nyo, sumuway sila, di ba? Maanghel sila. Tinawag silang mga dyablo. Kaya po, lahat po ng mga hindi naniniwala sa Ama, magkakaroon po ng hindi karapat-dapat na, hindi ko masabi na, kung ano man, hindi mawawalan kayo ng karapatan makabalik sa kaharian ng Ama. Tingnan niyo mga kapatid, pag pinaniwalaan niyo yung masama, pinaniwalaan niyo ang sinasamba natin, na siya rin yung dyablo, no? Tatatak po sa inyo yun. Hindi niyo po basta-basta maaalis yun. Kasi po, kaya ngayon pa lang po, pinag-iingat ko na po kayong lahat. Tingnan niyo po mga kapatid, ulitin ko lang po sa inyo. Sinasamba natin ang Ama na higit sa lahat. Nakinig tayo ng isang aral. Tapos yung aral na yun, ang ganda po ng aral, no? Ang ganda ng aral. Bigla na lang isisingit niya. No? Isisingit niya yung isang aral na ang Diyos daw, no? Siya yung Diyos na mabuti, siya rin yung Diyos na masama. Isisingit niya po yun. Pag siningit niya po yun at pinaniwalaan nyo, nakatatak na sa inyo ang hindi ka nais-nais na numerong 666.
na ang kahulugan po, pinaniwalaan nyo ang kasamaan. Alam niyo mga kapatid, no? Pag pinaniwalaan niyo yung mga kasamaan, lalo-lalo pag ginawa niyo pa, mas ano po yun. Kasi yung paniniwala po, para sa Ama po, hindi na nasasaktan ang Ama sa atin. Basta naniwala ka, no, sa mga aral ng mga ginagamit ni Satanas na Diablo, at iligaw kayo, at naniwala kayo, hindi kayo panghihinayangan ng Ama. Hindi po. Tapos na po yun. Tapos na po yung kanyang pagpapatawad sa atin, kahit karumal-dumal natin siyang sinaktan, hindi sinunod, no? Alang-alang po, no, sa kanyang anak. Pinatawad niya tayo. Yung banal na awa po na hinihingi ng ating Panginoong Jesus para sa kaligtasan natin lahat, pinatawad tayo ng Ama. Kaya ngayon, mga kapatid, pagpanik ng Panginoon sa langit, bumaba naman siya uli. Kompleto na po. Diyos Espiritong Banal, no, na bumaba upang makasama natin sa ating buhay habang tayo nabubuhay kasama natin ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ngayon, kung kasama natin ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kaya nga po, the Lord is with you. No? Peace be with you. No? God is peace. God is happiness. God is the answer of all we need. Mga kapatid, tapos, sa simpleng aral na may nabasa lang ito sa tinatawag na lihim na karunungan, kaya nga po nililihim yun eh. Kaya nga hindi yun nilalantad eh. Alam niyo kung bakit? Kasi po, para yung mga tao, masilo nila. Paano pinaniwalaan? Kaya mga kapatid, ingat. Ngayon, napakalakas po ng kapangyarihan na tinatawag na sacramental tools o armor of God. Kasi po, kapag meron na po tayo mga kapatid na sacramental tools, armor of God, magagamit po nating instrumento itong mga gamit na pinagamit sa atin ng Ama upang mapaglabanan natin ang mga tukso, yung mga masasamang aral. Kasi po, kapag meron na po tayong protection, divine protection, magkakaroon tayo ng devotion to our God the Father Almighty. Ano po yung devotion na yon? Yung devotion po, yung ating paglilingkod sa Ama, yung paglilingkod sa Kanya, meaning to say, maglilingkod tayo sa Kanya, sa ating Amang Diyos na mga pangyarihan sa lahat, na sumunod, na naaayon sa Kanyang kalooban. Sumunod, sa pagsunod sa Kanya, gagawa tayo. Kaya nga tayo sumusunod, di ba? Anong gagawin natin? Lahat ng kabutihan gawin natin. Maging tapat tayo sa kapwa-tao. Yan po yung mga taong wala, kung may maishashare tayo, tulungan natin. Yung mga taong hubad, kung may maishashare tayo, bigyan natin. No? Hindi tayo pipilitin ng Ama. Hindi naman lahat Hindi naman lahat magagampanan. For example, yung sinabi niya na bihisan yung hubad, pakainin na nagugutom, no? Bigyan ng wala. Yun po, may mga taong karapat dapat doon.
Hindi naman all the time sa'yo. Halimbawa, ikaw ang kalagayan mo lang, kaya mo lang ibigay yung konting pagkain. You are the part of the givers. Namimigay ka. Kasi okay na yun. Hindi naman kinakailangan magbibigay ka rin ng baro, hindi na yun. Basta kung ano yung kaya mong itulong. Ganun po Ngayon, para makaiwas tayo, kasi sa tulong po ng mga banal na proteksyon na pinagawa ng Ama sa akin, madidiscern nyo agad-agad kung ang mga bagay o mga aral ay sa Diyos. Pag hindi sa Diyos, no, medyo na kayo, medyo umiwas na kayo. At saka yung ginagawa nila na hindi kalooban ng Diyos, iwas na tayo. Iwas. Kasi kahit sabihin po natin na huwag nyo na gawin yan, masama yan, alagad po sila ni Satanas sa Diablo Talagang gagawin nila yon. Kahit sabihan mo pa sila, gagawin nila yun, tatawanan ka lang. No? Ang inuutos ng Ama, umiwas na kayo. Alam nyo pong apoy Siyempre, kapag lumapit ka, pwede masunog ka, pwede mapasok ka, lumayo ka na. Lumayo ka sa apoy. Kung sila maputik, marumi sila, lumayo ka, madudumihan ka po Aral po ito. Kasi po, alam mo nang maputik, pumunta ka pa, di nang putikan ka. Alam mo nang masama ang aral, ginawa mo pa. Matatatak sa'yo yung isang sumpa na tinatawag na 666. Yung pinakikita po sa YouTube na may 666, kita nyo, uka-uka yun. Wala pong ganun. Wala pong ganun. No? Lahat po, kapag ang pinag-usapan natin sa Diyos, spiritual po dito. Itatak sa kaisipan, hindi sa balat. Diba? Marami pong mga tao na itinatak dito si Lord Jesus sa dibdib. Diba? Pangalan pa na sa Torah report, tinatak din sa likod. Ang daming tatak. Sinabi nga po, itatak nyo sa inyong kaisipan Hindi naman sa balat. Ganun pa man kanya-kanya po tayong kuyong po yung kanyang nais. Hindi po natin kayang harangin yon. Kaya lang siyempre po, marami pa rin nangangailangan ng tulong ng salitang ito. Sana maabot kayo ng tulong na ito, and I guarantee yung blessing ng Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay mapapasa inyo. Hindi po tayo pwede makipag-argue sa iba, makipagtalastasan. Hindi po yun ang panahon. No? Ang panahon po, makinig kayo, sumunod kayo sa kalooban ng ating Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, ang protection na sinasabi ko, ito po. Marami pong klaseng protection, katulad po na tinatawag na ito, no? Itong Amitiel po. O Amitiel. Yung anghel na si Amitiel po, ito'y isa sa banal na pangalan ng Ama sa anghel, sa Sator po. Kasi ang Sator po, may 25 anghel po yan sa pangalan ng Ama sa Sator. Ang taglay po ng Amitiel, yung kapayapaan. Dahil napakaraming tao po naguguluhan sa ngayon. No? Gulong-gulo sila. Ang dala-dala po nito katotohanan. Kaya yung pag natuklasan yung katotohanan po, magkakaroon kayo ng kapayapaan. Kaya po hindi payapa ang buong mundo. Puro kasinungalingan po ang lumalabas. Kahit maganda na po ang ginagawa, kakalat po yung kasinungalingan para po mawalan ng kapayapaan ang buong mundo. Dapat po umayon tayo sa kalooban ng Ama. Ngayon po, maghahari din dito ang pagmamahalan, pag-ibig. Kaya po, napakaganda po
ng bawat tao na may taglay, no? ng proteksyong ito, kasi nga po, kapag may taglay kayo, the divine spiritual power of God na inatas niya kay Amitiel, sa pangalan Amitiel, sa kanyang pangalan, na ang kapayapaan, katotohanan at pag-ibig ay maghari sa bawat isa. Kaya nasa sa inyo po, ha? Kasi po, yung iba mas mahalaga yung pera eh. Di ba? Pero, kaya kapayapaan, katotohanan at pag-ibig, kung hindi minamahalaga, kanya-kanya po tayo. Ang mahalaga po, nandito ako para iparating sa inyo lahat. Kailangan nyo ng divine spiritual protection against 666. Pero po, ha? Ngayon po, kung ayaw nyo naman ng ganito, meron na kayong ganito, baka kailangan nyo ng Supremo. Ito po, Supremo. Napakalakas din ang kapangyarihan nito upang pong maiwasan tayo malapitan na tinatawag na kapangyarihan ng demonyo sa 666. Kung hindi naman po ito, pwede rin po yung miraculous healing pendant. Pwede rin po yung Siete Virtudes with Holy Trinity. O, pwede rin po yung Holy Infinite Power. Lahat po yan. Lahat po ng gamit, no? Basta meron po kayo ng gamit galing po sa akin, I guarantee 100%, no? Hindi po kayo matatatakan. Bakit? Opa, ito po yun. Kaya po sinasabi ko hindi kayo matatatakan kasi po mananatili kayo, no? Sa kalooban ng Ama. Pag nananatili kayo sa kalooban ng Ama, hindi po kayo kayang paikutin na mga aral na gagamitan kayo ng underspell. Minsan po kasi, ang aral ng demonyo, kapag wala kang proteksyon, para kang na-underspell. Naniniwala ka, kahit ayaw mo maniwala, maniniwala ka. Walang pinagkalayo po yan sa tinatawag na gayuma. Kaya kahit na hindi mo mahal yung isang tao, bakit mahal mo? Kasi nga po yung kapangyarihan ng gayuma. Kapangyarihan pong itim. Kaya mag-iingat po tayo. No? Kasi po, ang ino-offer po ng 666 sa lahat ng tao, kasaganahan, yaman, kapangyarihan. No? Magiging ano ka po dyan? Magiging isa kang sakim, selfish, ganid, mapagmataas. Yan po magiging attitude. Kaya po nangyayari ang hindi dapat mangyari, na kapatid sa kapatid nagpapatayan. Kaya magandang hapon po muli. Ito po yung part 2. I guarantee po sa inyo lahat, kung ano mo po yung makuha niyong protection na galing po sa akin. Ang tawag po rito, ito po yung tinatawag na sacramental tools. Sagrado po ang mga ito. Wala pong pinagbabawal dito. Wala po. Pwede po ito ipabless sa pare. Pwede po ito dalhin kahit saan. Sa patay, mabasa, may hipo, mahiram, tawid dagat, malaktawan. Pwede po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Tuloy-tuloy po ako na ibibigay ko sa inyo yung aral about po sa 666. One week po ito. Papaliwanag sa inyo para matuto po kayong lahat na gumamit ng spiritual protection. Kasi po, kahit anong gawin natin, pag wala po tayong spiritual protection, meron po matataas ang level ng kadiliman para sakupin ka. Kaya po nilang i-hypnotize ang tao. Kaya po nila yan. Kayang-kaya nila yan. Pero kapag meron tayong gamit at naniniwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos, no one can challenge the will and love of God. Magandang hapon po. Mahal na mahal ko po kayo lahat.
kung natutuwa naman kayo sa pagpapatuloy ko, meron akong share sa inyo. Lahat po mga nagso-subscribe sa mga gawain ko po, i-share niyo po sa kapwa niyo ha. Basta everyday, ipinagpe-pray ko po ito sa kaligtasan. Araw-araw. Kaya lahat po kayo, kung magso-subscribe kayo, no, kasama na kayo sa aking misyon para ipanalangin ko kayo araw-araw. Hindi lang ikaw, yung mga anak mo, marunong po mag-cellphone, marunong sabi nyo, subscribe ba anak? Kasama po. Kasi once na nag-subscribe kayo, kasama po kayo sa aking mga panalangin. Sabi nga nila, nagpapalaki raw ko ng subscriber. No. Gusto ko dumami yung mga taong itinataas ko kay Ama. Yun po talaga ang layunin. Wala namang babayad yun eh. Ano ba yun? Diba? Ano mapapala ako doon? Ang mapapala ko, bawat tao at bawat kaluluwa na itinataas ko kay Ama, alam niyo mga kapatid, isang kagaangan po ng aking buhay. Masaya-masaya po ako. Dahil sinabi na Ama sa akin, lahat ng ginagawa mong kabutihan sa iyong kapwa, anak, yun din ang ginagawa mo sa akin. Kaya ngayon, mag-share niyo po. Kapag nag-share kayo, mga ibig sabihin nun, isa na kayong bahagi na gumagawa ng kabutihan sa ating Diyos Ama. Pagpalain po kayo lahat. Mahal na mahal ko po kayo lahat. Part 2 po ito ha. Ngayon, yung susunod po, ibang topic naman yun about 666 sa susunod. Abang-abang na kaya nga po mag-subscribe kayo at pindutin nyo yung notification bell para ma-update po kayo sa mga ginagawa natin. Mahal na mahal po kayo ng Ama. Ibalik natin sa Ama ang ating pagmamahal sa Kanya. I love you all. Sige po. Sa susunod po muli. Bye.